Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang teorya na nagsasabing si Garp nga daw ay ang talagang totoong leader nga ng Revolutionary Army. Pero ano nga ba ang tinatawag na Revolutionary Army? Ano nga ba ang ginagawa nila? Ang Revolutionary Army ay isang extremely powerful organization na pinamumunuan nga ni Monkey D. Dragon. Sila ay ang natatanging force in the world na directly ngang kumukontra sa world government. Sila ay particular against sa world novels na siyang kumokontrol at nagbe-benefit mula sa corruption ng world government. Ibig sabihin, ang Revolutionary Army ay primarily ang kanilang objective ay labanan ang world government's rule over the world by defying political operations at corruption. Ang karamihang ginagawa ng Revolutionary Army ay nakafocus sa liberating individual islands na mula sa local governments na under ng world government. Sa ngayon, alam nating lahat na ang Revolutionary Army ay founded by Monkey D. Dragon of the Goa Kingdom, Ivan Kov of the Kamabaka Kingdom at Bartolome Kuma of the Sorbet Kingdom. At currently, ang Revolutionary Army na ito ay nahahati sa 5 armies, each of which operates sa specific region nga sa mundo. At bawat army na ito ay nag-ooperate sa specific region nga sa mundo, kung saan ang G Army ay nag-ooperate nga sa Grand Line, ang North Army ay nag-ooperate sa North Blue, ang East Army ay nag-ooperate nga sa East Blue, ang South Army ay nag-ooperate nga sa South Blue, at ang West Army naman ay nag-ooperate nga sa West Blue. At bawat army ay pinamumunuan ng commander and each commander ay meron ngang deputy. At ang lahat ng ito ay pinamumunuan nga ng kanilang Supreme Commander na si Monkey D. Dragon at ang Chief of Staff na si Sabo who oversees the army's personnel. Ngunit sa teoryang ito na pag-uusapan natin ngayon ay sinasabing hindi nga daw talaga si Monkey D. Dragon ay ang leader ng Revolutionary Army, kundi itong si Monkey D. Garp. Opo, si Monkey D. Garp na extremely famous, at hindi lang yan. Si Garp na powerful marine at vice admiral at hero of the marine. So papaanong ang isang nasa side ng world government at marine vice admiral pa ay ang magiging ang sinasabing totoong leader nga ng Revolutionary Army? Gaano nga kaya ito katotoo? Gaano katotoo ang teoryang ito? Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin yan. Taliwas nga sa ipinapakita ngayon sa series na katauhan nitong si Garp na loyal na marine, kung saan ay ilang dekada na nga siyang naglilingkod dito, ay ang siyang pinaniniwalaang ang leader o ang siyang nagtatag ng Revolutionary Army. Ang isa nga sa maaring hint nga nito ay ang sinabi nga ni Garp kay Luffy, kung saan dito ay pinag-usapan nga nila si Dragon. Sinabi nga dito ni Garp kay Luffy ang mga katagang "He said he saw you off the wrong town", kung saan mapapansin parang merong something sa sinabi niyang "he said", which is maaring ang ibig sabihin nito ay they are communicating directly. Kasi 'di ba, maaari naman niyang sabihin na "I heard that your father saw you off", or maaari naman niyang sabihin na meron ngang nakapagsabi na ganun nga ang nangyari. Pero the way nga sabihin nitong si Garp ay parang merong face-to-face na pag-uusap sa pagitan niya at nitong si Monkey D. Dragon. Bukod pa nga dyan, diba, alam nating lahat na si Monkey D. Dragon ay ang siyang leader ng Revolutionary Army at si Sabo ay ang parang second in command. Pero ang isa sa nakakapagtaka dito ay ang laki ng gap o pagitan ng bounty ng dalawang ito, kung saan itinatayang ang bounty nga nitong si Monkey D. Dragon ay nasa 5 billion or 6 billion berries na. Hindi pa ito sure since definitely siya ay ang biggest threat sa world governments. So maaaring ang bounty niya ay hindi nalalayo sa bounty ng Pirate King. May posibilidad din na mas mataas pa ito kasi compare kay Goldie Roger, si Monkey D. Dragon ay mas direct threat sa world government.
Samantalang kung ang bounty naman ni Sabo ang pag-uusapan, currently, siya ngayon ay mayroong 602 million berries, di ba? Kung iisipin at titingnan, napakalayo ng diferensya nilang dalawa. At saka ang isa pa, napakabata pa niyang naging member nito kasi di ba? Kung matatandaan, parang naging member ata siya nito 10 or 12 years old itong si Sabo, kung saan Dragon checked him 12 years ago after seeing him being thrown to the ground while in the Goa Kingdom. So ang malaking tanong dito, sino ang second in command before nga itong si Sabo? Pero paano kaya kung mali tayong lahat this whole time? I mean, maaring ang second in command pala ay si Monkey D. Dragon at ang pinaka-leader talaga ay si Garp. Alam natin na si Garp ay isang mabuting tao at alam din natin na ayaw niya or galit nga siya sa Celestial Dragon. Pero ang nakakapagtaka dito, kung ayaw niya at kung galit nga siya dito, bakit patuloy pa nga rin siyang nagtatrabaho dito? Oo, tumanggi nga siya na maging admiral dahil kapag nangyari ito, directly na nga siyang magtatrabaho under ng Celestial Dragon. But yet, siya ay Vice Admiral, kung saan ibig sabihin nito siya ay nasa tamang ranggo na. Dahil 'di ba, siya ay part of a Buster Call, ang Buster Call na pinangungunahan ng 5 Vice Admirals. At ang isa pa sa nakakapagtaka, 'di ba, when Garp met Luffy ay napakarami niyang comment about how disappointed he was na si Luffy ay isang pirata. Pero proud pa rin siya kasi si Luffy kahit na isang pirata, at least he is getting a lot of attention. Pero ito, may natatandaan ba kayo na may nasabi nga siya about kay Dragon? Sa pagkakatanda ko kasi wala akong napansin na may nasabi siya about kay Dragon. Ito ay maaring dahil sa si Dragon is in fact following ang path that Garp wanted him to follow. At ito nga ay ang pagiging revolutionary army. Oo, si Garp ay isang loyal marine pero hindi ibig sabihin nito na loyal na siya sa world government. Maaring dahil sa inis ni Garp sa kanila ay bumuo nga siya ng revolutionary army. Pero dahil sa siya ay vice admiral at hero of the marine, hindi niya basta-basta maaring itapon ito. Dahil sa siya ay ang nagsisilming face of the marines and a lot of marine look up to him as a hero na maaari niyang gamitin. Kaya naman, kapag nagbago siya ng side, maraming tao ang magko-question sa kanya kung siya ba talaga ay right or wrong. Dahil maaaring may mga hindi nga maniwala sa kanya at marami din nakakampi sa kanya. Ito rin ay ang maaaring dahilan kung bakit nga niya hindi nagawang iligtas si Ace noon, dahil kapag ginawa niya ito, maaaring mabunyag ang sekreto niya. Maaaring ang nangyari or maaaring nagsimula ang lahat ng ito matapos ang God Valley incident, kung saan dito na nga siya nag-umpisa nga ng rebellion, which was when the Celestial Dragon whose wish to end salvage and corruption. Maaaring si Garp ay nagtatago behind the shadow to gain intel, habang si Monkey D. Dragon naman ay ang pansamantalang namumuno sa rebellion. At malay nyo, one day, malaki ang possibility na si Garp ay accidentally revealed he's still communicating to Dragon despite them being enemies. At sa tamang panahon ay ilalabas ni Garp ang katotohanan. He will step forward and tell the Marines to rebel. Oo, andun na tayo, hindi madali yon kasi alam natin na may mga Marine nakakampi sa world government at may mga Marine din na pupunta sa side niya. So dyan na nga nagtatapos guys ang teoryang yan. Pero kung kayo ang tatanungin guys, malaki ba ang possibility na si Garp nga talaga ang tunay na leader ng Revolutionary Army? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!